Kuya Dao, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Pwede bang sa susunod na lang ang bayad sa proteksyon? Huwag kang mag-alala, pare. Hindi pera ang pakay ko ngayon. Dinadalhan kita ng malaking oportunidad. Pero meron na tayo nitong malaking, walang kwentang tao dito. Kuya Dao, huwag mo akong biruin. Akala mo ba biro ito? Isang hamak na tindera ng isda. Makinig kayo. Kung hindi ka magbabayad, papatayin kita. Umalis kayo. Ang iyong abang lingkod ay bumabati sa Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan, ano na namang balak ni Kuya Dao? 5 taon na ang nakalipas sa digmaan ng mga Diyos. Iniligtas mo ang kaharian ng Siya, pagkatapos ay bigla kang nawala, 100,000 ang naghihintay sa iyong pagbabalik. Sabihin mo kay Kuya Dao babayaran ko siya bukas. Umalis na kayo. Kailangan kong magluto para sa pamilya ko. Tawagan mo ako kahit kailan mo kailangan. Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Kunin ang espada ng Zuan Yuan, ibalik ang mga alaala ng ating Panginoon. Naiintindihan, Lolo, bakit ka nandito? Akala mo pwede mo akong tawaging Lolo. Permahan mo. Ting-ting, gusto mo bang hiwalayan? Ano pa? Akala mo nandito kami para magsaya? Isa ka lang tindera sa palengke, karapat dapat sa pinakamaganda ng Tiancheng. Nang malason si Tingting ng gabing iyon, kung hindi ako nakapag-aga. Siguradong malaki ang naging pinsala. Nakiusap ang mga Chen na pakasalan ko siya. Para iligtas ang kanilang pangalan. Ngayon biglang hindi na ako karapat-dapat. Tumahimik ka, kami ang nagpakain at nagtira sa'yo sa loob ng mga taon. Walang pasasalamat. Ngayon kumakagat ka sa kamay na nagpakain sa'yo. Sariling sikap po nakuha ang bawat subo at dami. Kailan ako nanghingi sa pamilya ninyo? Anong mabibili ng bahog isda mong pera? Ngayon type ka ni Boss Wang. Nag-invest siya ng 100 milyon sa Chen Corp. Maging matalino ka. Pirmahan mo ang mga papeles sa diborsyo. Ito rin ba ang gusto mo? Magdiborsyo na tayo. Paano kita nilapastangan sa 5 taon? Isa kang palaboy, na nakitira sa pamilyang Chen ng 5 taon. Ano pa ang gusto mo? Mamayang gabi, iiyak ang asawa mo sa ilalim ko. Ibufan. Sira ulo ka. Mr. Wang. Nasa magkaibang mundo. Umalis ka. Patingin pa ng bata kahit huling beses. Anak ko. Hindi ikaw ang ama ng batang ito. Alagaan mo ang isang tao para sa akin. Ayos ka lang. Bilisan mo. Sakay na sa kotse. Pinagtatakot ka ba nila para magpakasal? Pinipilit nila akong pakasalan ang ayaw ko. Kaya't ako'y tumatakas. Kapit ng mahigpit. Bagalan mo. Anong problema? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Binigyan nila ako ng gamot sa tubig na ininom ko kanina. Pumunta na kaya tayo sa ospital? Buksan mo ang pinto. Ikaw. Chen Zenshan, tingnan mo ito. Magaling ang pagpapalaki mo sa anak mo. Nagpakatuta sa kung sinong lalaki, sa liwanag ng araw. Kinansela na ni Ewu ang kasal. Nasira ang pangalan ng pamilya Chen. Dinrogamot pinilit pakasalan. Ganito ba trato ng pamilya? Lolo, pahintulutan mo akong pakasal. Sabihin natin, tayo'y magkasintahang nagtatanan. May iwasan ang kahihiyan natin. Lolo. Tulungan mo ako. Panginoon, nahanap rin kita. Nasaan ka? Dala ko na ang Zuan Yuan sword. Mababalik nito ang alaala mo. Ang Panginoon mo'y palaboy sa ilo. Sa ngayon, wala na akong perang natira. Wala kang makukuhang sentimo. Panginoon, isang hamak na mangingisda ka lang. Sinong nagsabing tawagin mo akong lolo? Bakit? Dahil mahirap ako? Oo. Eksaktong dahil dukha ka. Anong ginagawa mo? Kinuha ko lang ang sa akin. Nag-asawa ng magandang babae. Ngayon, papatayin kita pag diborsyo.
Nakumbinsi ka na ba? Siya ang pumatay sa aking ama. Alamin kung sino ang nasa likod nito. Pagbati, mahal na hari. Si Wang Fugi ang nagpadala sa kanila. Ngayong gabi ang kasal nila ni Chen Tingting. Natatakot siyang makagambala ka. Kahit aso, kapag 5 taon mong alaga, may pagmamahal din. Kung desidido siyang magpakasal sa mayaman. Balak ng hari na ipakasal sa iyo ang prinsesa. Pinakamaganda sa ibang bansa ang gustong makasama. Bakit pa mag-aaksaya ng panahon sa isang ordinaryong babae? Dati tayong mag-asawa. Samahan mo ako ngayong gabi. Lolo. Hindi ka ba nangako sa akin? Kapag hiniwalayan ko si Bufan, ibabalik mo ang anak. Simple lang. Magpakasal ka ng maayos gaya ng utos. At pakakawalan ko siya. Nay. Nakikiusap ako sa... Ang isang bride ay di dapat umiiyak ng ganito. Kapag nalaman ito ni Jiwang, mabibwisit ang pamilya Chen. Gusto ko lang ang anak ko. Tandaan mo ang mga salita ko. Ikakasal ka sa kanya. Kahit sa kamatayan. Sa pamilya Wang ka pa rin. Yuwang Fugi, pakakasalan mo ba si Chen Tingting at pangangalagaan habang buhay? Oo. Chen Tingting, tatanggapin mo ba siya? Ako, Chen. Kumilos ka ng maayos. O ang mga anak mong puta ay makakakita ng morgue. Na, Gagawin ko. Kakakasal lang natin. Nagmamadali ka na naman sa kasal. Walang kwenta ka. Magkakagulo ka pa. Lumuhad ka at magmano kay Jiwang. O mamamatay ka ngayong araw. anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Ngayon na, patawad, Bufan. Na-offend mo si Wang Fugi. Lumayo ka na lang para ligtas. Tingting. Sampalin mo ako dahil lang dito. Huli na para tumakas, mga tao. Pinadala mo si Scarface para patayin ako. Eh ano kung ako nga? Isang walang kwentang mangingisda ka lang. Manggahas kang agawin ng babae ko. Sino ka ba talaga? Hulihin nyo. Bansang siya. Paano kayo nagkalakas ng loob dito mga salbaheng gago? Tigil na ang laban. Di masama para sa isang manlalaban. Alam mo ba sino pa ang nasa ilalim ko? Hahawakan mo ako? Panginoong Chen, lipulin mo itong asong to. Master Chen, lumabas ka at harapin mo ang kamatayan. Bilang pinakamagaling na martial artist sa Jiangcheng, kaya niyang talunin ng 100 kalaban ng mag-isa. Isang mahina mong katulad. Kaya niyang durugin ng isang daliri lang. Basurang katulad mo. Hindi karapat-dapat sa oras ko. Ituring mo itong pagsasanay para sa mga alaga ko. Tigil na sa daldal. Lumaban ka na. Nakatadhana na ang iyong kapalaran. Limang taon sa hilagang digmaan. Nagpakabayani para sa kinabukasan ng Xia. Di ko akalaing may ganitong daga sa aming bayan. Maninila ng mga inosente. Ngayon mismo lilinisin ko kayong mga salot bilang parangal sa mga bayani namin. Sino ka ba talaga? Ako si Ibufan. Awa naman. Huwag kang lalapit. Mayaman ako. Sapat na ba ang 1 milyon? Lumuhod ka. Kasapi ako ng Netherworld Sect. Patayin mo ako. At pira-piraso ang katawan mo. Hinahanap na kita. Ikaw mismo ang. Alam mo ba kung ano ang Netherworld Sect? Walang kinatatakutan maliban sa Northern God of War. Ang Netherworld Sect ay hindi yumuyukukan inuman. Mga mandirigma. Humanay. Mabuhay ang Northern God of War. Hindi maaari. Isang simpleng mangingisda na tulad mo, hindi ka karapat-dapat maging kataas-taasang commander ng Hilaga. Pantay-pantay ang lahat ng landas, walang mataas o mababa. Itinuturing mo akong langgam. Gagawin kitang tunay na langgam. Dalhin siya. Siya sa ating mabuti. Tigil. Paraan naman. Nakatali ka na sa pamilyang Wang. Bakit hinahangaan mo pa ang talunan? Swerte at dumating siya ngayon. Tapusin siya ni Jiwang ng tuluyan. Hindi ka na niya muling gagambala. 5 taong naglingkod si Bufan sa pamilyang Chen. Ano ba itong ginagawa ninyo sa kanya? Nandyan si Boss Wang.
Sun Xian. Itong si Iwang, ano ng problema? Sagutin mo ako, matanda. Hinahamon mo ang pagiging lolo. Ye Bufan, magpaliwanag ka. Dapat mong imulat ang iyong mga mata. Ang pakakasal sa ganitong tao, ang saktan ka ay isang bagay, pero huwag mong idamay ang mga bata. 5 taon siyang nagtinda ng isda sa palengke, kung hindi sa tulong ng angkan namin, Chen. Nakatira na sana siya sa kalye. Paano maging importante ang basurang ito? Sasabihin ko sa'yo, siya ang nagsumbong kay Boss Wang. Chen Zenshan. Ito ang napili mong manugang. Si Wang Fugi ang may gawa nito. Bakit idinadamay mo ang pamilya natin? Kahit na isiniwalat ni Buffon. Para sa katarungan ng ginawa niya. Tama na. Lolo, dahil nakansela ang kasal, ibalik mo ang anak ko sa akin. Ngayong kinansela ang kasal, pakibalik mo na sa akin ang mga bata. Tatay, walang malay ang mga bata. Huwag nang pilitin si Tingting. Tatay, sina Yunyon at Nini ay bata pa. Nakikiusap ako, pakawalan mo sila. Pakakawalan ko sila. Pero dapat lumuhod dito ang lalaking yon ng 3 araw at gabi. Paborito mong blueberry cake, sugar-free mong cappuccino. Bufan, nandito ako para pag-usapan ang mga bata. Ang kasunduang ito sa pag-alis ng pagkuko. Narito ang 100 milyon. Sapat para sa magarbong. Akala mo pera ang dahilan ng paghihiwalay natin. Hindi pera ang dahilan. Pakakasalan mo si Wang Fugi. Pirmahan mo ito at tapos na. Ye Bufan. Ako ba ang mukhang pera? Pinilit ako ni Lolo na pakasalan si Wang Fugi. Kinuha ang mga anak natin at dinudusta mo ako sa card na ito. Ano? Pipilitin ako ni Lolo na pakasalan si Wang Fugi at kinidnap ang ating anak. Ano? Tingting, bakit ngayon mo lang sinabi? May magbabaga ba kung sinabi ko? Malakas ang impluensya ni Wang Fugi. Nawala ng pondo ang Angkan Chen dahil sa report mo. Nag-utos si Lolo. Kapag hindi mo siya nakita, mawawala ang anak natin. Chen Hailong, naghahanap ka ng kamatayan. Walang kwenta. Lumuhod ka. Pinsan, hindi mo pa sinabi sa basurang ito. Lumuhod ka ng 3 araw para mailigtas ang anak. Nakikiusap ako bilang ina mo, lumuhod ka na. Nanay, huwag po. Lolo, ako na ang luluhod para sa kanya. Hindi. Sinabi ko na. Dapat lumuhod ang basurang ito. Sinira ng report niya ang deal ni Iwa. Nawala ang 100 milyong yuan natin. Kung wala ang perang iyon, mabubuwag ang Angkan Chen. Huwag mong sisihin ang ginagawa ni Lolo. Inililigtas niya tayo. Gusto mo ng 100 milyon? Ibalik ang anak ko at makukuha mo. Nasa Black Flag Bank card na ito ang impossible. Paano ito nangyari? Lolo, huwag kang magpalinlang sa kanila. Ang card na ito, maliwanag na peke. Baka ilang piso lang ang ginastos para gawin ang basurang ito. Tingnan nyo, Diyos ng digmaan ng hilaga, sa likod, kung tunay man itong card. Ibig bang sabihin siya ang Diyos ng digmaan? Ano ng kapal ng mukha mong hama? Hinahamak mo ako. 100 milyong yuan. Kahit mamatay ka sa pangingisda, di mo makukuha yan. Bulag na ulol, tumigil ka sa kahihiyan. Gusto mong i-verify ang balance. Tawagin ang mga bankero rito. Pumunta sa pamilyang Chen sa 5 minuto. Tingting, hindi na ba kayo makikita pa? Hahayaang guluhin itong basura. Maniwala ka, Tingting. Tumahimik. Alam kong may pride ang lalaki na di magpapaluhod sa iyo. Pero bilang ama nila, kung di mo sila ililigtas, man lang tumigil ka sa kalokohan. Ginoong Ye, magandang gabi. Ako ang manager ng Black Flag Bank. Sabihin mo kung magkano ang laman ng account ko. May 100 bilyon sa card na ito. Ano? Tama ba ang nakikita mo? Ilipat ang 100 milyon sa pamilya Chen mula sa card ko. Isa pang 100 milyon na paglilipat, siguradong wala kang 100 yen sa account. Talunan na ilipat na ang pera. Sun Xian, sa ganyang pambihirang kakayahan, bakit ngayon mo lang sinabi? Ang pamilyang Chen ay iaasa na sayo. Nasaan sina Yunyon at Tingting? Kunin niyo na ang mga bata ngayon di. Mahal.
Son Xian, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kung alam ko lang na ganito kayamanan mo, hindi ko papayagan ang diborsyo ni Tingting. Mayaman? Nakita ko lang tong card. Wala akong pera. Ano? Mahirap lang ako, hindi sa akin ang pera. Nakita ko ang card na ito. Ano? Nakita ko, hindi kay Infi ang card na ito. Kamalian namin ito. Isuli agad ang 100 milyon o papatawan namin ng parusa ang pamilya Chen. Bayaran ninyo sila ngayon din. Tuso ka talagang buhaya. Hindi ako kasing sikreto mo. Uwi na tayo, bibilhan kita ng cotton candy. Tingting, uwi na tayo. Ang tapang ni Tingting, baka may pag-asa ako sa kanya. Paggutumin siya. Sigurado ako, tiyuhin ko at ang pamilya niya ang may gawa. May balak silang masama sa'yo, palayasin na lang natin siya sa pamilya Chen. Makatwiran ka. Ang walang kwentang manugang ng pamilya Chen ang pumatay sa kapatid ko. Kung wala kayong paliwanag sa akin ngayon, isusubo ko kayong lahat sa krematoryo. Susunugin hanggang maging abo. Chen, kasalanan lahat ito ni Ye Bufan. May plano ako para maghayganti sa kapatid mo. Pag nilinlang niyo ako, papatayin ko kayong lahat. Binatang Ginoong Chen. Ang plano mo. Gusto ko ito. Tatay, gusto ko ng ice cream. Sige, huwag kang galaw dyan ha. Bibili ako nito para sa'yo. Mamamatisda, nagkatawang isda yung bata. Hinampas mo ang anak ko. Dumating na yung mabahong mamamatisda. Ikaw ang tatay ng batang to. Hayop na nananakit ng bata. Naglakas loob kang paluin ako. Lalaban ka sa angka. Gigibain ko pamilya mo. Susunod na pagbalik mo, di lang sampal to. Umalis na tayo. Huwag kang umiyak, anak. Hetong ice cream na binili ko para sa'yo. Sandali, magiinuman tayo mamaya. Hindi ko pa natitikman ang pinakamagandang dalaga ng Jiangcheng. Gago ka. Hindi ka mamamatay ng maayos. Yefen ye. 5 minuto ang meron ka. Pagkalipas ng 5 minuto, tutunawin na nito ang balat mo. Ikaw ang gumawa nito. O siya ang mamamatay. 5 minuto ang lumipas. Tiyak na takas na ang duwag na si Yefen ye. Tigil na ang away. Pasensya na at nahuli ako. Akala ko iniwan mo na kami. Narito ka rin sa wakas. Ye Bufan. Nahulog ka sa bitag. Pakawalan mo siya. Nais kong manatili sa... Gagawin mo? Putang ina mo. Akala mo gusto ko ng basurang babae na tulad mo? Bakit mo ito ginagawa? Payapang buhay lang ang aming hinahangad. Ang mga Wang ay prominenteng pamilya sa River City. Lahat dahil sa gagawang ito. Ngayon, mas masahol pa tayo sa mga aswang. Ngayong araw na ito, babayaran mo ang lahat, pati na ang patubo. Papatayin ko kayong lahat. Hulihin niyo sila. Wang Lin, ginamit mo ang kapangyarihan mo sa Jiangcheng para mang-api ng mga lalaki at babae. Karapat-dapat kang mamatay. Nagdulot ng mahigit 12 aksidente sa sasakyan. Nagsira ng pamilya. Karapat-dapat kang mamatay. Nagkamali ako. Dapat makulong si Wang Lin. Hindi na muling-muling isisilang. Hindi. Napatunayan na ng Sovereign, ang mga Wang ay ahente ng Yan Luohol. Sila ang nagpopondo sa operasyon nito. Higit pa rito, natuklasan namin
Ang Yan Luohol ay nakikipagsabuatan sa Sea Guild at sa mga Liyo. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Bumabangon pa lang ako sa kahinaan. Magkalat pa ng mga chismis. Para ipaghiganti ang aking 35 na kamag-anak. Imposible yan. Wasak na ang Wang Li. Bufan. Baka siya ay isang malaking tao sa Hilaga. Sia Oxuy, maghanda ka ng mga regalo. Para sa iyong pinsan. Puntahan mo siya agad. Nahulog ang mga Wang. Ang ating 100 milyong pondo. Nawala. Wala nang pag-asa ang mga Chen. Hindi ba't ang pinsan ko ang nag-iingay sa Jiangcheng? Magdaos tayo ng handaan. Para pumili ng mapapangasawa agad. Kailangan ni tatay ng 1 milyon para sa puso ni Shenshen. Maaari mo bang ipahiram? Sinira mo ang Angkan Chen. Umalis ka na. Ayusin mo ito. Naiintindihan mo ba? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang kalagayan ni Papa? Matapos kaming paalisin sa ating tahanan, biglang lumala ang sakit ng iyong ama sa biyahe. Itinago namin para hindi ka mabigatan. Ma, anong klaseng pasanin ito? Kayo ni Papa ang nag-alaga sa akin ng buong puso. Paano niyo nasabi yan? Ting-ting. Nabigo kami bilang mga magulang mo. Pinilit ka naming pakasal sa di mo iniibig. Ito ang parusa sa amin. Ayos lang ako, Ma. Kapag gumaling na si Papa, magsisimula tayong muli. Nako, ang nakakaantig na tagpo naman. Halos mapaluha ako rito. Sayang at biglang inatake sa puso si Tito. Sabi ng doktor, kung walang 1 milyon, hindi siya makakalagpas ng gabi. Chen Xui, wala ka bang hiya? Nasa kritikal na kondisyon ang tatay ko. Dumating ka pa para manggulo? Huwag kang magmadali, HMP. Nandito ako para iligtas si Tito, di ba? Ang binatang ito. Ang espesyalista sa puso na mahal kong kinuha. Ting-ting, bilis. Hayaan mong iligtas ng doktor ang tatay. Ganito ba ang paghingi ng tulong? Para mailigtas siya. Pag-isipan ko, inayos ni Lolo ang piging para sa kasal. Bilyonaryo ang mga bisitang ito. Magpakabait ka, magpakasal ng maayos, at kalimutan mo ang 1 milyon. 100 milyon ang mapapasayo. Malapit ka ng maging mayamang socialite. Shenzhou. Ikaw. Labas ka. Hindi pa ako namamatay. Ang pag-aasawa ng anak ko ay wala sa mga pakialam mo. Tiyo, napakasakit mo na. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Anong masama kung magpakasal ng mataas ang pinsan? Kahit papaano, ang buong pamilya mo ay mabubuhay ng marangya. Labas. Ikaw na ang pakasal sa kanya. Kung pwede lang sana, Tiyo. Pero hindi ako ang pinakamaganda sa Jiangcheng. Hindi nila ako tatanggapin. Pakiusap, iligtas mo ang ama ko. Inimbita ako ni Chenzu. Siya ang sinusunod ko. Pareho tayong mga Chen. Tulungan mo ang tiyo mo. Nakikiusap ako. Walang saysay ang pagluhod. Hindi libre ang serbisyo ng mga eksperto. Bangkarote na ang angkan nating mga Chen. Wala na akong pera. Gawa ito ng manugang mo. Pakiusap, iligtas mo ang ama ko. Pumunta ka sa kasal mamayang gabi. Kumuha ng 100 milyon para sa amin. Saka ko siya gagamutin. Ting-ting, huwag kang makiusap. Kaya ko itong gamutin. Kaya kong gamutin ang karamdamang ito. Hindi ba't ito ang tambay na puro dahas lang ang alam? Nagdodoktor ka na ngayon. Kahit mga espesyalista hirap sa ganitong kondisyon, anong plano mong paggamot? Anak. Bata ka pa. Ang yabang mo naman. Nasaan ang lisensya mo? Di makakapaggamot walang sertipiko. Kunin ang mga karayom na Juquan Silver. Akupuntura para sa sakit sa puso, katawa-tawa. Traditional Chinese medicine. Walang napatunayang cardiac. Treatment na matagumpay. Kulang ka sa pag-unawa. Tigilan mo na to. Gusto mong patayin ang tatay ko? Ting-ting, magtiwala ka sa akin. Ililigtas ko ang ating ama. Hindi ito paggamot. Pamumumatay to. Pinsan, imulat mo ang mga mata. Gusto niyang makuha ang yaman ni Tito. Walang pusong salot. Kalokohan. Chenzu, pakisagip mo siya. Gagawin ko lahat para sa lunas nila. Bilang manggagamot, tutulong sana ako. Pero dahil sa kanyang pang-aapi, ginagawa ko ng basurang to. Dapat siyang lumuhod.
At humingi ng tawad. Lumuhad kay dalubhasang Leo. Naihatid na ang mga karayo. Commander Tan lang. Dumating na ang pilak ng mga karayo. Butit hindi pa huli. Aray, Ang hahaba ng mga karayom na ito, maging malusog na tao'y magkakasakit. Lolo, makinig po kayo. bakit ka nagpapatumpik-tumpik? Kunin mo agad si Tingting. Kahit anong dahilan ni Commander Tan lang, sa pagtulong nitong walang kwentang loko, kailangan kong ilayo muna si Tingting. Pinsan, bilisin mo, naghihintay na lahat doon. Hayaan nating mga eksperto ang bahala, huwag bigyan ng pagkakataon ang mga oportunista. Huwag kayong mag-alala, Miss Chen. Bilang doktor, hindi ko hahayaang mapanira ang isang salat na manggagamot. Huwag kang aalis, maniwala ka sa akin. Kaya kong gamutin si tatay. 5 taon kang nagtitinda ng isda. Ano pa nang kaya? Paano kita pagkakatiwalaan? Nakikiusap ako, tigilan mo na ang paggulo. Hindi na siya humihinga. Ihanda na ang libing. Nay, kasalanan mo ito, halimaw ka, hinadlangan mo akong gamutin siya noon pa. Ngayon huli na ang lahat. Huwag na doktor, nakangako ka pa. Ano ang ginagawa mo? Patay na ang tao. Jijibin mo ba ang bangkay? Anong nagawa ng pamilya namin sa'yo? Bakit mo kami pinapahamak? Tan lang, hulihin niyo lahat. Hindi maaari. Nakuha ko. Ako ang gumaling sa kanya. Nandoon ka lang nang magising siya. Pangahas kang hamunin ang kakayahan ni Eye. Kahit ako'y di makapagpagaling sa kanya. Isang magtatahi lang siya? Paano gagaling ang tao sa mga karayom niya? Tangang mangmang, di mo nagamot tapos nananakit ka pa. Dalin niyo si Tan lang. Alamin kung ilan ang nasaktan niya. Opo, Kumusta ang pakiramdam mo? Parang dinurog ang dibdib ko. Parang may bundok na pumipiga sa akin. Mas mabuti na ngayon. tay, pinalagay ka ng 9 na bukal kong kara. Isang buwang paggamot pa, at lubusan ka ng gagaling. Inay, nagkakamali ka. Asikasuhin muna si Itay. Hahanapin ko si Tingting. Ngayong araw. Alam niyo kung bakit tayo nagtipot. Ang apong babae ko ay matagal nang walang kasama. Kailangan niya ng karapat-dapat. Ngayon ay inihahayag ko. Ang may pinakamataas na taya ang kukuha sa kanya. Tatayaan ko ng 50 milyon. 100 milyon ang taya ko. Magaling. Ang pamilyang Kay ay tumataya ng 100 milyon. May mas mataas pa ba? Tatayan ko ng $1. Tumaya ako ng $1. Patriarka Liu. Huwag mo akong pagtawanan. $1 ay pagkutya. Walang hiya. Kung mababa sa paningin mo. Uulitin ko ang alok ko. Mga pinagpipitaga ng bisita. Ang aking dot ay $1. Labis ba ito? O kulang pa? Napakaganda ng mga katangian mo. Deposito lang ang $. Paglingkuran mo ako ng maayos. Sa tulong ng Angkanlio. Milyonaryo ang mga Chen. Madali lang ito. Narito ang mga elite ng Jiangcheng. Kapag pinilit mo pa, hindi ko masisiguro ang gamutan ng tatay mo. Ipakita mo ang lubos na pagsisilbi. Nais ka ng patriarka. Karangalan mo ito. Anak mo rin siya. Hindi nararapat ang kalupitang ito. Ako nagpalaki sa kanya. Dapat ba siyang maglingkod sa mga Chen? Tama na ang mga salita. Pagbigyan mo ako ngayong gabi. Tatawagin ko ang banal na manggagamot. Walang sakit na hindi gagaling. Sapat na? Hindi kailanman. Pipilitin ang aking babae na magpakasal. Ang kapal mo. Tumigil ka, basura. Hindi ito ang lugar mo para magsalita. Umuwi ka pag galing ni Itay. Pasaway. Ang lakas ng loob mo. Ninakaw ang babae ni Liu Shenshen? Ibibigay mo siya kung ayaw mong magsisi. Lumabas ka na. O di ka mabubuhay ngayon. Ang kanang Liu ay kasabot ng sindikato ng 4 na dagat. May daan-daan kaming tauhan. Hinarap niya ang puno ng Angkan Liu. Tapos na siya. Hambog na bag ito. Isinasapanganib mo ang buhay para sa babae. Kunin ang buhay ko. Hindi ka karapat-dapat. Kamatayan ang pinili mo. Baliin ang mga buto niya. Gawing lumpo habang buhay. Grabe ang kapal ng mukha. Sa Jiangcheng, ang Angkan Liu ang hari. Ako ang batas. Mamamatay ka. So good. Umalis kayo. Putang inang yan. Buti na lang at nakalusot ka. Tamang oras ang lindol. Nakatakas sa gulo. Patriarchally.
tungkol sa kolaborasyon ng ating mga pamilya. Gusto mong makuha mga proyekto ng pamilya Leo? Ay hand over mo ang apo mo, pagpalpak ka. Papatayin ko ang mga proyekto mo. At jijibay ng pamilya Chen. Okay ka na ba? Tay, kailangan mong magpahinga. Magaling talaga si Buffon. Nailigtas niya ang buhay ng tatay mo. Kahit ang lindol nakatulong para gumaling si Itay. Pambihira ba talaga si Buffon? Tang asterisk A, ang tanga ko noon. Hinayaan kong kumbinsihin ako ng lolo mo. Naipakasal ka kay Wang Fugi. Buti na lang bumalik si Buffon. Tay, wag mo namang sabihin yan. Buffon, kapag libre ka na, renewin ang vows mo kay Ting Ting. Madali yan ang first wedding nyo. Pinagsisihan namin yun. Nagpaplano ng kasal. Nagpaalam ba kayo sa head ng pamilya? Ang mga Liu ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Nag-aagawan ang mga babae para mapang-asawa siya. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa palpak na to, at mawalan ng pagkakataon na umasenso sa buhay. Kung gusto mo siya, ikaw na lang ang pakasalan mo. Ikaw. Walang utang na loob. Ang sakit sa puso ay hindi biro. Seryoso itong kalagayan. Walang instant na lunas dito. Milyon-milyon ang gastos sa gamutan kada taon. Di nyo ito kayang bayaran, di ba? Mamatay na lang ako, Chen Shenshen, kaysa ipagbili muli ang anak ko. Tunay ang pag-ibig ko kay Buffon. Pahintulutan niyo kaming magkasama. Siya ang para sa akin. Tandaan mo ito, Chen Zensha. Kung susuway ka sa akin, mawawalan kayo ng koneksyon sa mga Chen. Itay, Mag-isip ka hanggang mamayang gabi. Kapag tumutol ka, agawin ko lahat ng ari-arian ng mga Chen. Mawawalan ng tirahan ang tiyo mo. Biyahe na! Mahal na hari, natanggap na po ang luxury villa sa Cloud Peak Estate na Misty Pavilion at bagong Maybach model. Pero, Magsalita ka ng diretsyo. sa pahintulot po ni, di karapat-dapat ang mga ito sa inyong ranggo. Dapat pa nating paramihin ng 100 beses. Pagtiisan mo muna. Huwag nating biglain si Tingting sa yaman. Makinig ka, mag-ingat ka sa'yo. Hindi basta-basta ang papapasukin dito. Igalang ang aming mga kliyente. Ang pinakamahal na unit sa Cloudcrest Manor ay hindi bababa sa $0 0 milyon. Walang pera. Lumabas ka. Sino nagsabing bibili ako? Magaling naman ang pag-arte. Chinek na kita. Dati ka lang sundalo sa Hukbong Norte. Nakikiride lang sa Wolf Fang. Nagpapakamakapangyarihan, hindi mo kayang bumili dito. Kukunin ko lang ang ari-arian ko. Ang card na ito, para sa Misty Pavilion na pinaka-eksklusibong villa. Peki ang card na iyan. Premium villa. Huwag kang magbiro. Nakakahiya ka. I verify natin yan. Fake? Impossible. Corona ng Cloudcrest ang Misty Pavilion. Hindi mo to kayang bilhin. Nakaw niya yung card na iyan. Walang aalis. anong nangyayari? Manager, nagnakaw sila ng easy card. Ano po ang pangalan ninyo? Yibufan. Mga tanga, kahapon, ibinigay to ni Lady Zuke kay Mr. Yeah. Manager, hindi ko alam na siya pala ang AV naming bisita. Nasaktan mo ang aming pinakamamahal na bisita. Tanggal ka na. Mag-impake ka at umalis agad. Mr. Yeah, ipapakita ko po ang inyong ari-arian. Bakit niya ibibigay sa'yo ang villa? Gantimpala ito sa paglantad sa mga Napansin ng Vermilion Bird ang pagiging walang tirahan ko, kaya pansamantalang ipinahiram ang villang ito. Ha! Buti na lang sinundan ko sila. Kung hindi ko malalaman na hiniram lang pala ang villa nyo. Kapag kinuha na nila itong villa, mawawalan na naman kayo ng tirahan. Manager, mahina ang seguridad ng yunding villa. Paano nakapasok itong siraulo? Taga-angkan liw ako. Pangahas mong ininsulto ako. Umalis ka na, o tatawag ako ng seguridad. Hindi ako magnanakaw. Hindi talaga. Tama si nanay tungkol sa'yo. Mga kagaya mong hampas lupa, magnanakaw lang para galing itong singsing sa tatay ko. Ninakaw niya ang singsing mo. Hulihin niyo na siya. Ito. Singsing ng aking kapatid na Phoenix. Walang kwenta. Ibalik mo ang singsing. Ngayon na. Ibabalik. Saan mo nakuha ito? Isoli mo ang singsing na iyan. Kung gusto mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, sisirain ng angkanliw lahat ng mahalaga sa iyo. Ang makapangyarihang angkanliw, hindi ba? Ito ay kay Xilinger na kapatid ko. Bakit ko ito ibibigay sa'yo? Ikaw, nakaligtas ka sa angkanye.
Imbestigahang mabuti ang angkan Liu. Ting-ting, walang utang na loob ang tatay mo, at ang lakas ng loob mong sumuway sa akin. Lolo, kadugo mo pa rin ako. Paano mo nasasabi ang ganitong masasakit? Pinag-aruga kita sa loob ng mga taon. Para lang sa paghihimagsik na ito. Wala kang paggalang sa magulang. Tatay, huling pagkakataon na tatawagin kitang ganon. Mas gugustuhin putulin ang relasyon, kaysa pahirapan si Ting-ting. Hindi ako magpapakasal sa kanya. E di matulog ka sa kalsada. Tingnan mong mabuti ito, access card ng Cloudcrest Manor Villa. Cloudcrest Manor. Yan ay ari-arian. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi mo nga mabili ng banyo ang tindahan mo. Kawawa ka. Tama si Xiaoxu. Ginagago mo ako ng peking card. Mga walang utang na loob. Bahay, kinumpis ka. Kots, inimpound. Ihatid ang kotse ko. Narito ang susi ng kotse mo. Lolo, huwag kang magpadaya sa kanya. Murang baraha lang ito mula sa tindahan sa kalye. Nangupahan pa ng mamahaling sasakyan. Nagpapanggap na siya'y matagumpay. Ang pamilya ninyo, wala nang pag-asang mailigtas. Umalis na tayo. Mabuti pang. Bitawan niyo ako habang maaga pa. Baka hindi kayo patawarin ng pamilya. Bihag ka na nga. Mayabang ka pa rin. Ikaw pala ang natirang miyembro ng pamilya eh. Pinagsisihan kung hindi kita tinapos noon. Saan mo nakuha ang Phoenix Ring ng kapatid? Nasaan na siya ngayon? Ang kapatid mo. Ako mismo ang naglunod sa kanya. Tungkol naman sa Phoenix Ring. Kinuha namin yan sa bangkay niya. Gusto mo bang Sino ang nag-utos ng pagpatay? Ang tiyuhin mong si Ikyangkot. Sino ang utak sa likod ng pagkamatay ng ama? Talagang hindi ko alam. Ang pamilya Ye ay tapat na naglingkod. Pinagtanggol ng ama ko ang bansa. Daan-daang sugat ang tinanggap. Ang mga duwag na to ay mapagsamantala. Pinatay ang buong pamilya ko. Panginoon, tanggapin po ninyo ang pakikiramay. Vermilion Bird. Dalhin niyo siya. Bitayin niyo. Iwan ang bangkay sa mga aso. Balitaan si Liu Zenshan. Maramdaman niya ang hirap ng pagkawala. Panginoon, may iba pa po. May natanggap akong balita, ang Kingming Scroll na mahalaga sa ama ninyo. Nasa kamay ng pamilya Liu. Alamin kung sino ang may gawa nito. Sino ang pumatay sa anak ko? Sino ang makakahuli sa pumatay? Kalahati ng yaman ng pamilya Liu ang ibibigay ko. Huwag kayong mag-alala, Master Liu. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang at paghihiwalayin katawan niya. Huwag nang maghanap, narito ako. 0 taon na ang nakalipas, pinatay ni Liu Meijuan ang pamilya ko, isang walang pusong tao, at ginawan niyo siya ng puntot. Nakakatawa talaga. Ang inutil na manugang ni Chen. Sino ka ba? Inalok mo ang kalahati ng yaman mo para sa akin. Heto na ako. Oras na para ilipat ang pera. Ikaw nga talaga. Paano ka naging ganito kabagsik? Isa kang natirang angka ng Ye. Dapat noon pa namin kayo winasak. Pero huli na ang lahat ngayon. Mga gwardya. Putulin ang mga paa at kamay nitong halimaw. Ipaghiganti ang anak kong babae. Pakawalan ng aking amo. Bago sumapit ang gabi, isuli ang Kingming Scroll at lahat ng ari-arian ng angkanye, o pupuksain namin ang mga liw ng maaga. Ang kabaong na ito ay babala, subukan nyo itong galawin, ibubunton ko ang mga liw sa abo. Kapag ako'y nakabawi, hahabulin kita hanggang wakas. CJ, gamitin mo lahat ng yaman ng liw at koneksyon para patayin ako. Hihintayin kita. Ye Buffon, isusumpa ko na papatayin kita. Panginoon, Panginoon. Panginoon, talaga bang ibibigay natin ang mana ng pamilya Ye sa batang ito? Ang mga anti-gang yun ay nagkakahalagang 5 bilyon. Tipunin ang lahat ng kayamanan na kinuha ninyo sa pamilyang Ye. Ipapamana ko ito kay Binibining Chen.
Panginoon, ang Four Seas Chamber. Ang nagpapatakbo ng komersyo sa Jiangcheng. Walang awa si Cheng Saihai sa pagsakop. Tingnan natin kung paano mabawi ni Ye Bufon ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Ang punyetang batang yon. Gusto akong patayin bago ang pista ng gitnang taglagas. Pinagdudahan kong mabubuhay siya hanggang noon. Ang kanang Liu, Panginoon, ayaw isauli ang mga ari-arian ng mga Ye. Payagan ninyong lipulin ko sila ng mga kawat. Huwag. Kahit naghihinalong hayop may mga kuko pa rin. Wawasakin ko lahat ng sistema niyang panangga at hayaang lamunin siya ng kawalan ng pag-asa. Saka lang ako masisiyahan. Ang gobernador ay dating miyembro ng Northern Command. Inanyayahan kanya sa isang piging. Tumanggi ka. Susunduin ko si Tingting. Nauunawaan ko. Nandito si Patriarka Liu para makipagkita sa'yo. Ano ang dahilan ng pagbisita mo rito? Ginoong Chen, may dalawang napakagandang regalo ako. Ito ang malamat na King Ming Shangge Scroll. Alam mo ang halaga nito, Ginoong Chen. Ito ang tunay na obra maestra. Nagkakahalaga ng 2 bilyon. Hindi naman tayo magkalapit na angkan. Napakalaking handog na ito. May kapalit na hihilingin ka? Nabalitaan mo ba ang nangyari 10 taon? Ang pagpatay sa buong pangunahing angkanye, patayin ang natitirang tagapagmana, si Ye Bufan. Si Ye Chen Kun pa rin ang leader ng angkanye. Gusto mo ba akong ipapatay? Hindi kita sinisiraan. Binibigyan kita ng pambihirang pagkakataon. Alisin mo si Ye Bufan. At makikisig ka. Sa kasalukuyang patriarka. Kay Ye Chen Kun mismo, hindi naman ba't si Ye Bufan ay isang mababang department manager lang? Tapos na ang usapan. Ang pakikipag-alyansa sa angkanye. Ang magpapalawak ng Four Seas Chamber. Tungo sa Imperial Capital. Tuloy po. Makiramay ka lang. Bilang General Manager ng Global Chamber of Commerce, ako mismo ang nag-i-interview sa mga promising na aplikante. Standard na proseso ko yan. Hindi po ako umiinom. Spoil sport ka talaga. Alam mo ba kung ilan ang nangangarap dito? Ngayon masaya na ang usapan. Ang pagsama sa tambay na si Ye Bufon, hindi ka aasenso bilang pinakamagandang dalaga sa Jiangcheng. Bakit hindi na lang ako ang piliin mo? President Chen, magpakatotoo naman po kayo. Tulong. May tao po ba dyan? Maanghang at perpekto. Ganyan ang gusto ko. Kaya nga nahuhumaling ako sa'yo. Sabihin mo. Habang nagsasalita ka, lalo akong nasisiyahan. Gago ka. Hindi pa ako nakaretesa. Babaeng kasing init niya. Gago, Ye Bufan. Akala mo biro ang Four Seas Chamber? Hindi ka pwedeng basta pumasok dito. May lakas ka pang bumalik. Habdan mo siya ngayon din. At iabot mo sa akin. Baka pa kitang bigyan ng pagkakataong Huwag mong hawakan ng babae ko, mamamatay ka. Ye Bufon, kung gagalaw ka, patay ka sa akin. Huwag mo nang gagalawin ang babae ko, mamamatay ka. Ye Bufan. Ye Bufon, patayin mo ako at hahabulin ka ng silid ng 4 na dagat. Hindi ka rin pagkakalooban ng punong lungsod ng ilog. Para sa asawa't anak ko, lalabanan ko ang buong mundo nang walang takot. Ngayon din wawakasan ko ang miserable mong buhay. Tingting, Tingting. Anong nangyari sa'yo? Mainit na mainit ako. Gumising ka sa katotohanan, Tingting. Tingting, anong nangyari sa'yo? Ang init ng katawan ko. Tingting, kumalma ka. Kukuha ako ng gamot. Huwag. Tulungan mo ako. Hindi ako titigil hanggang sa mamatay siya. Binatang si Chen ng 4 na dagat na kapulungan. Malapit sa tanggapan ng gobernador. Papakialaman natin sila.
Dahil magkaaway sina Cheng Hailong at Ye Bufon. Ipaamin natin kay Ye. Magaling na plano, binatang Ginoo. Masayang panoorin ang away ng mga asong ito. Lalo na't maglalaban. Chenzu, anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Nakapasok si Ye Bufon sa ating kapulungan, at inatake si binatang si Chen. Narito ako para sa dalawang bagay. Una, dakpin si Ye Bufon. Pangalawa, tungstigo kayo sa korte. Tungkol sa krimen ni Ye Bufon na panghalay sa kanyang pinsan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pumili kayo. Magpakabuti kayo. O ay pakulong ko buong pamilya ninyo. Chenzu, magkadugo pa rin tayo. Itataguyod mo ba talaga ang isang diktador? Hamak. Ang daldal mo. Hulihin sila. Anong ginagawa ninyo? Nakatira ang pamilya mo sa mansyon na ito. Pero hindi ka na mabubuhay. Para matikman ito. Anak yan ni Ye Bufon. Hulihin nyo na. Anong ginagawa nyo? Huwag niyang galawin ang apo ko. Bata lang yan. Nanay. Nanay. Tigil na sa pag-iyak. Kung hindi ka nagsalita, hindi sana ito nangyari. Sabihin mo, nasaan ang gago si Ye Bufon? Chen Xu. Lagi kang itinuring ng aking ina ng mabuti. Bakit ganito kakalupit sa amin? Katawa-tawa. Chen Ting, malandi ka. Sakay Mr. Leo ka magpakyot. Ipinabagsak mo ang pamilya natin. Kung hindi ako nakipag-alyansa kay iyong Master Chen, sinira mo na sana ang buong angkan natin. Ginulo mo talaga tayo. Kasalanan mo ang pagkabangkarote ng pamilya Chen. Pangahas mong sisihin kami? Putang ina, nakikipagmatigasan ka pa. Chen Ting. Sisihin mo yang walang kwentang asawa mo. Kapag nahuli ko na si Ye Bufon, babangon ng pamilya natin. Tandaan mo ito. Tama na ang salita. Dalhin nyo na ang mga basurang ito. Papaniwalain ko sila. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob? Bufan, umalis ka na rito. Si Ye Bufon mismo ang basurang ito. Huli na para tumakas. Baliin ang mga buto niya. Dalhin siya kay binatang Chen. Impossible. Si Chen Su ay patuloy na nananakit sa pamilya ko. Akala mo ba mahina ako? Ano ang ginagawa mo? Tagapaglingkod ako ni binatang Chen ng Saihai Club. Ang sampal na ito ay para sa pagtulong sa pang-aapi. Laban ka sa batas. Ang sampal na ito ay para sa kalupitan mo. Pagtataksil sa iyong sariling kadugo. Halimaw ka, pangahasang umata, dagdag na kasalanan nito sa iyo. Parurusahan ka ng tanggapan ng gobernador. Zuke, tawagin mo ang gobernador dito. Ye Bufon, tumigil ka sa pagpapanggap. Nasaan ang tapang na ito, noong nagtitinda ka pa ng isda? Abala ang gobernador sa mga gawaing pampamahalaan. Isang takas mula sa Northern Front, ang maglakas loob na magsalita at hamunin ang gobernador. Tingnan natin kung paano pagkakasyahin ng gobernador ang asong ito. Panginoon, kayo po ba mismo ang dumating? Narito po kayo, kagalang-galang. Dapat kong alisin ang taksil. Parusahan ng salbaha. Gobernador, ang hayop na ito ang kriminal. Inabuso niya si Binibining Chen at tumangging sumuko. Kagalang-galang, kasinungalingan iyan. Si Chen yun ng Four Seas Chamber. Binigyan niya ako ng droga para hamakin. Nagtatanggol lang ang asawa. Pinsan, ginayuma mo si Chen pero na-reject ka. Pinadala mo si Ye Bufon para saktan siya. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo. Nahayag na ang plano mo. Ngayon nagdadabog ka na. Kay laking kapalaluan. Dahil lang maganda ka sa Jiangcheng. Akala mo dapat sambahin ka ng lahat? Arestuhin ang mga kriminal. Dalhin ninyo sila. Opo, hulihin ang mga hayop at puta. Bitayin silang lahat. Tumahimik kayo. Kagalang-galang, sila ang masasama. Nagsisinungaling na naman. Arestuhin agad. Ang iyong tauhan. Komandante ng unang batalyon ng Northern Vanguard. Kodigo, Ibong Pulang Lawa. Purihin ang Diyos ng digmaan, Panginoon ko. Mula komandante, naging gobernador ka nitong sentro ng ekonomiya. Panginoon ko. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ang pagkukulang ko sa disiplina ay nagpahintulot kay Xiao Xiao. Nasaktan ng inyong pamilya. Ayon sa batas ng Hilaga, ako'y magpapataw ng parusa sa sarili. Ang aral na ito ay tatatak sa aking kaluluwa. Magsalita, ano ng koneksyon mo sa 4C Syndicate? Nakipagkaibigan ako sa mga Chen nitong mga nakaraang taon.
para huwag maghinala si Chen Saihai. Lihim na nagtitipo ng ebidensya sa kanilang krimen. Ngayon, may hawak na tayong ganap na ebidensya para puksain ang Four Seas Syndicate. Mabuti. Lilinisin natin ang 4C Syndicate. Magpapakilos ako ng puwersa agad para sakupin ang syndicate. Sinalanta mo ang aking asawa't anak. Ipinagbili ang pamana ng angkanye. Pahihirapan kita ng libong hiwa. Binatahin Chen, narinig kong ang auction ngayon ay may maalamat na Kingming Riverside Scroll na pinapahalagahan ng 2 bilyon. Totoo ba yan? Walang pag-aalinlangan. Bukod sa kayamanang ito, marami pang ibang bihirang artifacts. Tiyak na aabot sa iyong pamantayan. At you, kakalipat mo lang bilang commander sa Jiangxi. Para lang sa auction na ito. Bahagi lang iyon. Dito gaganapin ng War God ang kanyang handaan. Alam ng buong kabisera ito. Dumating ako para makita siya. Ang Kingming Scroll na ito ay nagsisimula sa 2 bilyon. Ang pamilyang Ye ang may-ari nito pero nawala noong sunog. 10 taon na ang nakalipas. Nasa Myra sa kanilang estate. Ang tagapagmana ng Ye, si Ye Bufan ay dati mong nobyo, di ba? Ayaw ko sa usapang iyan. Ako si Duguyu. Pakakasalan ko lang ang isang bayani. Nag-aalok ako ng 2 bilyon. Nag-aalok ako ng 2.5 bilyon. Binatahing Chen. Paano mo nakuha ang ganitong kayamanan? Saan ito nanggaling? Hindi ko inaasahang nakuha ko ito. Hindi inaasahan, ang aksidenteng ito ang sisirain sa Four Seas Guild. Gaano ba ang lakas ng loob ng chamber ng 4 na dagat na magsubasta ng mga ari-arian ng aming pamilyang Ye? Mukha siyang pamilyar. Nagkita na ba tayo HMP, Yebu Fan. Nakapalagay ng loob ka talagang pumunta. Maging malinaw tayo. Itong larawan ay aking isusubasta sa harap mo. At lahat ng kayamanan ng pamilyang Ye. Anong magagawa mo? At you, siya ang lalaki. May kasundo ang pag-aasawa sa'yo. Buhay pa siya. Kahit swerte lang ang pagsagip sa kanya, paano siya nagpakapalalo? Malawak ang kapangyarihan ng chamber sa Jiangcheng. Ako man ay maingat sa pakikitungo sa kanila. Nagkaroon nga tayo ng kasunduang pag-aasawa. Tulungan natin siya ngayon. Dugo yun ng Dugo Clan sa kapital. Humihingi ng pabor kay binatang si Jichen. Pagkalooban ng pagkaligtas ang taong ito. Kamakailan lang hinirang si Duguyu bilang general. Di maarok ang kanyang kapangyarihan. Yamang ng usap na ang general. Yebu Fan, papanatilihin ko ang hamak mong buhay. Ngayon, umalis ka na. Naiba ako sa lahat ng mahalikan ng siya. Di ko kailangan ng tulong ni Numan. Ye Bufan, huwag mong subukan ang pasensya. Isang palaboy ka na lang ngayon. Nangahas tumulong sa'yo ang aking inaanak na kapatid. Tapos tatanggihan mo pa siya. Ye Bufan, tumigil ka sa pagpapanggap. Mahalaga ang dignidad ng isang lalaki. Pero asong kalye ka na ngayon. Wala sa mundo ang hindi ko kayang hamunin. Kaya bang, sa harap ng Four Seas Chamber of Commerce, asong ulol na lang na umaungal. Yamang hinahanap mo ang kamatayan. Pagbibigyan kita. Ang sampal na ito ay para sa mga biyanan ko. Ang sampal na ito ay para sa pamilya ko. Ang sampal na ito ay para sa mga bayani ng Angkangye. Gagaw ka, patay ka. Gagamitin ko lahat ng yaman ng Four Seas Chamber para puksain ang lahi mo. Malubha na ang problema ni Ye Bufan. Huwag magsalita ng kabutihan kung di naranasan. Manatili sana si Miss Dugu sa labas nito. Nangangagat ng kamay na nagpakain. Sister Yu, hayaang siya ang sumira sa sarili. Ang kayabangan ng lalaking ito, ang siyang babagsak sa kanya, hindi umaabot sa tagumpay namin sa Hilaga. Buti na lang na Bazura ang kasunduan natin. Mabubuwag ang Four Seas Chamber ngayon. Nawala na ang sansamong maghiganti. Tingnan natin kung mabubuwag mo ang chamber. Tatay, ginawan ako ng peklat ng hayop na to. Ipaghiganti mo ako. Nangahas siyang hominin ng samahang apoy dagat, at saktan ng anak ko. Hindi ka aalis dito ng buhay ngayon. Kilalanin mo ang ika-4 na tagapatay sa impyerno. Dapat mong ikarangal na mamatay sa kamay niya. Isang taang payaso lang na naglalabas ang hangin. Naghahanap ka ng kamatayan. Umalis ka na riyan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huli na para tumakbo. Walang kwentang tao. Hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Ikaw, nasusuklam ako sa mga hambog na tulad mo. Ang pag hindi mo umalis ay magpapahamak sa lahat. Mamamatay si Yebufan ngayon. Huling bilin ko to. Dugoyu, huwag kang makikialam dito. O baka dagdagan ko pa ng 2 buhay ang bilang ko. Layas ka. Hindi nakikitang sibat ng espada ito. Dumating na rin ba ang Diyos ng digma ng Hilaga? Ako ang gumawa nito. Ikaw, hilig mo pa rin sa paghahambog. Sa sandaling iyon,
Nagbago ang kanyang presensya. Naginaginasyon lang ba ako? Walang kwentang pagtatago. Bakit pupunta rito ang Diyos ng digmaan ng Hilaga? Dugoyu, ikaw ang may pakanan nito. Nanghihiram ng kapangyarihan sa iba, kaya mo ang isa. Pero dalawa kaya? Tigil ang pag-aatubili. Lanner, bakit mo ginawa to? Ano masasabi mo, Aleye? Ikaw ang ika-300 na mamamatay tao ng Yamahol, walang mukhang Dugoyu, manood ka na lang. Panoorin mong lipulin ko ang huling tagapagmana ng Angkanye, Yebufon. Sentro ng ekonomiya ang Jiangchen. Paano nakapasok ang dayuhang mamamatay tao? Bigo kang gobernador ng Jiangchen. Yebufon, muntik ako mapaniwala sa panggagansyo mo. Dinidivert mo pa ba ang atensyon? Tatawanan ko ba ang katangahan mo? O kahabagan ang kahangalan mo? Narito ang gobernador ng Jiangxi. Leyes ka. Komunikasyong telepatiko. Walang katulad ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan. Gobernador. Ako ang humahawak sa kriminal na gumugulo sa Dragon Sea Chamber. Tamang oras para arestuhin ang kriminal na ito at hatulan ng kamatayan. gobernador ng Jiangcheng. Sa kapangyarihan ng hari, ako si General Duguyu. Mapusok man si Yebufan, walang malaking krimeng nagawa. Samantalang itong lalaki, nagsabuatan sa banyagang mamamatay tao. Maliwanag na pagtataksil. Dugoyu, mapagkunwari. Gobernador, umaasa akong ipaglalaban mo ang katarungan. Pagkatapos nito, malaki ang gantimpala mo. Hulihin siya, Yebufan. Alam mo ba ang kapalit ng pagsuway sa Dragon Sea Chamber? Sa susunod na buhay, lumayo ka sa akin. Gobernador, ano ito? Hulihin ang walang kwentang lalaking iyon. Ilang taon ko nang tinipon ng ebidensya laban sa Dragon Sea. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Pinahihirapan ng mahihina. Winasak ang napakaraming pamilya. Ngayon, bilang gobernador ng Jiangcheng, hinihingi ko ang katarungan para sa mga biktima mo. Tuso mong matandang lalaki. Nagplano ka laban sa akin, dalhin siya palayo. Pakawalan mo ako. Nakawala si Baimian Langjun sa kaguluhan kahapon. Ikaw ang target ng Yamahol para patayin. Magtago ka agad sa mga gwardya ng lungsod. Humiling ng proteksyon kay Lord Vermilion. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Ako na ang bahala dito. Hindi. Hindi siya ang Northern War God. Ano? Winakasan ng gobernador ang Four Seas Chamber. Swerte lang si Yebufan. Pinagmamatyagan sila ng gobernador. Tamang-tama ang pagdating ng mga Chen. Binigay ko ng walang hiya ang Along the River. Sa mga walang kwentang ito. Sino ka? Ikaw ba ang faceless trickster ng Yamahol? May mata ka rin pala. Dumating ako bilang kinatawan ng Yamahol para makipagnegosyo sa mga Leo. Ipaliwanag mo. Matagal na naming gustong pumasok sa Xia Kingdom, at ang pagbagsak ng chamber ang ating pagkakataon. Ibabahagi namin ang yaman ng chamber sa inyo. Payag. Pero una, kailangang mapuksa si Yebufan. Lalong lumalaki ang banta niya. Padalhan mo ako ng 100 pinakamahusay na mga mamamatay tao para sa kanya. Pwede. Pero nakakalat sila. Mga ilang araw bago magtipon. Medyo maigsi ang oras. Gusto akong ipadla ng hayop na yan sa impyerno. Sa Mid-Autumn Festival, ipapakilala ko siya sa pamilya niya. Sa kabilang buhay ng gabing iyon. Mukha't pinili mong sumunod sa akin kaysa mamanhik sa gobernador. Hindi naman pala talagang tanga. Anong tinitingnan mo? Patuloy kang tititig at bubutasan kita ng mata. Ni hindi mo napapansing pinalitan ka na. May lalaking mukha ba sa ilalim ng maskarang ito? You, nasuri mo na ang mukha ko. Hindi ako ang libong mukhang taksil. Umurong ka, wala akong oras sa kalokohan mo. Walang utang na loob. Hayaan mo na siya. Nasa kamay na niya ang kapalaran niya. Ang prioridad natin ngayon ay hanapin ang amo sa Huwag nang pakialaman ang mga hangal na mayabang. Magkasamang lumitaw ang gobernador at ang dalubhasa. Tiyak na may koneksyon sila. Baka nakialam ang Diyos ng digmaan. You, ang Diyos ng digmaan lamang ang karapat-dapat sa'yo. Ang katulad ni Yebufan ay hindi kasing antas. Lolo, pinaghirapan ko ang pagkakataong ito, pero sinira ulit ito ng pinsan ko. Shanshan. Kayo mismo ang magsabi sa akin. Paano natin ito ayusin? Ang Four Seas Syndicate ay napakamakapangyarihan.
Mas malala ang gaganti nila kaysa mga liw. Mawawasak ang angkan nating mga Chen. Nilason talaga ako ni Chen Yu. Pinsan. Karangalan na napansin ka ni Young Master Chen, kung hindi ka nakipaglandian sa kanya. Bakit hindi ako ang pinili? Hindi totoo yan. Wala akong ginawa. Mayaman at makapangyarihan si Young Master Chen. Suportado ng 4C Syndicate. Iwanan mo na yang si Ebufa. Tignan mo ang pamilya ni Tio. Nakatira na sa Cloud Peak Estate, samantalang ikaw nakatigil dito. Ano ang ibig sabihin nito sa'yo? Walang katapatan at utang na loob. Kasama kitang tumira sa lumang bahay na to. Pero wala ka namang mabuting hangarin. Hindi ka welcome dito. Layas na. Zenshan. Ganito mo ba pinalaki ang anak mo? Tama si Tio. Kung maghihiganti ang syndicate, wala tayong matitira. Tungkol naman kay Ye Bufan, isang walang kwentang tao lang siya. Hindi natin dapat hayaang wasakin niya ang pamilya natin. Sabi ni Tingting umalis ka. Bingi ka ba? Sinong nagpahintulot sa'yo na magsalita? Usapin ito ng pamilya Chen, wala kang karapatang magkomento. Ang silid ng Saihai ay may mata saan man, patay na siyang naglalakad. Mag-isip kang mabuti. Mapapangasawa ba ng mayaman ang anak mo o ma'am? Hindi na kailangang mag-isip. Tapos na ang mga Chen. Hindi na kanila ang silid ng Sihai. Hahaha. Matapang na pahaya. Sino ang makakasira sa kanila sa Jiangcheng? Ang silid ng Sihai. Ako. Kung gumanti ang silid, paalisin tayo sa Jiangxi. Tingting, ingatan kita at ang anak natin. Sinasabi mong winasak mo sila. Paano mo nagawa yon? Lolo, alam ko. Pinapatnubayan niya ako sa panaginip. Pantasya lang yan. Eksakto. Pinasira ko sila sa pamamagitan ng gobernador. Nagsisinungaling ka ng walang kibit. Alam ng lahat, malapit ang gobernador kay Binatang Chen. At saka, bakit siya susunod sa'yo? Ano? Nawasak na ang silid. Tama naman pala ang walang kwentang yan. Bastos. Anong ibig mong sabihin na walang silbi? Siya ang kayamanan ng aming pamilyang Chen. Kung paniniwalaan mo siya, umalis ka na Sunsian. Anong ranggo mo sa hukbong panghilaga? Kahit ang gobernador ay sumusunod sa'yo. Inimbestigahan siya ni Binata Chen. Walang kabuluhan siya, isang karaniwang kawal lang. Kumpirmado ng aking kontak sa telepono, ang gobernador ang may pakana nito. Wala siyang kinalaman dito. Hindi ba naglilingkod sa bansa ang mga kawal? Ah, wala palang silbi talaga. Sayang lang ang oras ko. Ito ang Kingming Scroll, 2.5 bilyon ang halaga. Ang Sapphire Star na hiyas, 1 bilyon. At itong Jade na Cetro, 500 milyon. Ang tatlong kayamanang ito ay nagkakahalagang 3.5 bilyong dolyar. Bufan. Bakit nila ibibigay ang napakamamahaling regalo sa isang katulad mo? Magtapat na ako sa'yo. Galing ako sa angkan ng Ye sa Imperial City. Ang lahat ng ito ay mga pamana ng angkan ng Ye na ninakaw ng 4C Syndicate. Nang mabawi ito ng gobernador, ibinalik niya sa akin. Ngayong asawa na kita, sa'yo ko ipagkakatiwala ang mga ito. Ang angkan ng Ye sa Imperial City. Bakit ngayon mo lang sinabi? Manugang kong minamahal. Humihingi ako ng paumanhin sa nakaraan. Teka, may mali dito. Kung tunay siyang mula sa angkan ng Ye, bakit siya naghihikahos noon? Bufan. Ano ang nangyari noon at napunta ka sa Jiangxi? Tingting, totoo ngang mula ako sa angkan ng Ye. Ngunit iba ako sa mga hayop na nasa kapangyarihan. 10 taon na ang nakalilipas. Gaganti ako sa kanila. Ano, Lolo, hindi ito kayamanan para sa pamilya natin. Kundi hatid kamatayan. Walang hiya ka. Wala akong pakialam kung paano mo nilinlang ang gobernador. Ngunit isauli mo agad ito sa angkan ng Ye. Dapat mong bayaran ng buhay, walang saysay ang kamatayan mo. Ngunit huwag mo kaming isama sa kapahamakan. Mababalik ang mga ito kapag nagbayad na ng buhay ang mga hayop sa Imperial City. Ikaw, nagkamali ka. Umalis na tayo rito. Sa buhay na ito, ikaw ang pipiliin ko. Kahit anong mangyari sa hinaharap, nandito ako sa tabi mo. Pero may anak na tayo ngayon. Hindi mo ba kayang kalimutan ang nakaraan? Mabuhay tayong payapa bilang pamilya. Pwede ba? Tingting, ang angkan namin, mula matanda hanggang bata, pinahirapan hanggang mamatay. Kung hindi ako gaganti, walang kwentang anak ako. Bufan. Ang angkang Ye ang hari sa kabisera ng Siya. Para kang langgam na lumalaban. Sahig anti, Bufan. Tigilan mo na ang paghihiganti. At isauli mo ang mga kay Angkang Ye. Mamuhay tayong normal. Kung hindi, umalis ka na lang. Inay. Itay. Hindi ko napapayagang masaktan kayo. Panginoon, hindi ko maintindihan. Bakit itinatago mo ang tunay na pagkatao kay Lady T?
Aktibo pa rin mga espiyang ka, at gumugulo na ang mga hangganan. Mas lalo lang magkakagulo kung magpapakilala ako. Chen Hailong. Akala mo ba'y madaling api? Si Liu Shenshen? Nasaan si Chen Tingting para sa kama ko? Guru Liu. Ang gulo na ito ay lahat. Ye Bufan, may isa pa akong apong babae. Mas maganda pa kaysa kay sira-sira niyang si Tingting. Ang kinis. Guro Leo, nasasaktan po ako. Yamang alam ng angkan yung Chen ang lugar nila. Narito ang 100 milyon ko. Bilang bigay kaya. Ngunit may isa akong kondisyon. Pinatay ni Ye Bufan ang mga anak ko. Papanagutin ko siya sa lahat ng mahal niya. Walang atrasin si Chen Hailong. Bitayin ang buong angkan niya ng hayagan. Magkita-kita sila sa impyerno. Pinuputol ko ang lahat ng ugnayan sa kanya. Wala akong awa na ipapakita. Gusto kong panoorin ng mga pamilyang naglalagasakan. Sister Yu, nandito na talaga ang lalaking walang mukha. Hindi pwedeng mali ang impormasyon. Ngayong araw, naghahanda ng piging ang Angkan Leo. Isang layunin lang ang meron tayo rito. Paghihiganti. Pinatay ng isang baliw ang aking anak na babae. At ngayon gustong lipulin ang Angkan Leo. Liu Shenshen, Chen Hailong, ako ang iyong anak. Kahit ang isang mabangis na tigre ay hindi uubos sa kanyang anak. Ipinagkanulo mo kami kay Liu Shenshen. Wala ka bang konsensya? Kung makapagsakripisyo ka para sa Angkan Chen, dapat pasalamat ka pa. Pakiusap, pagpapaumanhinan mo ang aking anak at apo, nakaluhod ako sa harap mo, nagpapatira pa ako sa iyo. Sisihin ninyo ang sarili ninyo. Sa pagpili kay Ye Bufan bilang manugang, pinatay niya ang aking anak. Papatayin ko ang buong angkan niya. Dumating na ang halimaw. Papatayin ko ang mga anak niya sa harapan niya. Matalim na patalim ito. Kapag pumutol sa laman, ang tunog ay parang musika. Pakiusap. Ipagkaloob niyo ang aming inosente ang bata. Leo, ako'y patayin niyo. Huwag lang sasaktan ng bata. Hamak kang tao. Ang anak ni Ye Bufan ang kailangan ko. Ang tatay ko ay tunay na bayan, kanyang papatayin ka. Papatayin ako? Sabihin mong harapin ako ng duwag niyang ama. Nangakong papatayin pamilya ko sa gitnang taglagas. Kaya dinampot ko asawa at anak niya. Nasaan siya? At you, sandali. Saan ang labasan? Lintik na anak ka. Mamamatay ka. Huwag gagalawin pamilya ko, Tandang Liu, mamamatay ka ngayon. Subukan mo. Ngayon na ang araw. Ipapadala ko ang buong pamilya mo sa impyerno. Itong si Gago. Mabuti hindi lang salita. Halang ang kaluluwa. Nagpakita ka rin. Winasak mo ang angkan ng mga Che. Babawian ka rin. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Huli na para tumakbo. Pangulong Leo. Si Ye Bufan pala ang target mo. Nung sumalakay ang mga tauhan ko sa Four Seas Chamber, halos umihi sa takot. Nakatigil sa takot. Unaingin itong daga. Walang tira-tira. Kasando. Tandaan ang usapan. Hatiin ng pantay ang Four Seas Chamber. Ang mga Liu ay nagsasabuatan. Ang sundalo namin ang nagtatanggol sa Hilaga. Nakikipagsabuatan kayo. Mamamatay kayo ngayon. Mga sundalo ng Hilaga, mga tanggang makabayan, marami ng pinatay. Ang minamahal niyong Tiger General. Ako ang pumatay. Si Tiger General ang mentor ko. Siya ang nagbantay sa Hilaga para protektahan ang bansa. Hindi siya namatay sa labanan, kundi sa kataksilan niyo. Magbabayad kayo. Gago. Nagdadaldal ka pa sa harap ng kamatayan. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno. Ang kanyang mga kamay. Akin na ang mga yan. Lalaking maraming mukha, pinatay mo ang mga bayani ng Hilagang Kaharian. Wala nang pag-asa ang kasalanan mo. Ngayon, mananaig ang hustisya. Subukan mong habulin ako. Titirahan kita ngayong gabi. Pangahas mong minap ako, mabubuwisan mo ng buhay mo ito. Lason. Walang saysay ang mga general dito. Mamatay kayong mga pakialamero. Huwag kang matakot, marunong ako sa mga maganda. Masasapan mo ang paraiso mamaya. Nasanay na ako sa daang posisyon. Para humingi ka pa sa sarap. Walang hiya.
Ako ang lalaban dito. Salamat sa tulong mo kanina. Ngayon ako naman ang tutulong. Buffon. Malapit ka nang mamatay, nang hahamon ka pa, sinira mo ang sarili mo, nadamay pa ang pamilya mo. Kung ako ikaw, namatay na ako sa hiya. Wala kayong kalaban-laban sa akin. Nanggugulo ka pa. Mga walang kwentang duwa. Hambog na hampas lupa. Diyos ng pagbabalat kayo. Baliin ninyo ang mga buto ng hayop na ito. Panoorin itong hayop habang nilalates ko ang pamilya niya ng buhay. Buffon, pakiusap. Umalis ka na rito. Buffon, hanapin mo ang gobernador. Gobernador. Ay walang silbi. Maliban kung makialam ang Diyos ng digmaan. Hindi makatataka sa bitag na ito. Tingting, magtiwala ka. Babayaran nila lahat ngayon. HMP, una kong makita ang basurang lumalaban kahit wala ng pag-asa. Buffon, wala nang makakapigil sa iyo. Unahing baliin ang mga buto niya. Ikaw pala ang nasa likod nito. Ikaw ang mastermind sa insidente ng Four Seas Chamber. Mabubuwag ang Yamahol ngayong araw. Ang lakas ng loob mo. Ngayon, buong puwersa ng Yamahol. Top 100 na assassins ang nakahanda. Maliban kung ikaw ang war god ng Hilaga. Tiyak na mamamatay ka. Walang kwentang hampas lupa. Walang saysay ang lakas ng katawan. Sa laban ng Matagalon, mapapagod ka rin. Umaasa ka na lang sa dami. Ipadala ang mga reinforcements. Ito lang ba ang basura ninyo? Isang retiradong veterano lang ng Hilaga. Hanggang kailan titiisin ng mga tauhan mo? Kahit 100 rank assassin ka lang. Mataas pala ang standards mo. Pagbibigyan kita. Dagdagan pa natin. Isang Vermilion Bird General lang, huwag mong sabihing akala mo. Asher Dragon, Vermilion Bird, White Tiger. 4 na dakilang general ng Hilaga, hindi maaari. Nasa Hilaga dapat ang 4 na general. Walang makakapag-utos sa kanila, kung hindi ang War God. Sinong nagsabing walang utos? Nagpupugay kami sa War God. Hindi ako naniniwala. Paano ka maging Diyos ng digmaan sa Hilaga? Yan Ludian, wala pa rin akong pakialam. Nakinig ang mga kawal sa utos. Patayin lahat ng mamamatay tao ni Yama Ludian. Walang dapat makatakas. Opo, sir. Matandang asong Liu, ikaw na ang susunod. Huwag kang lalapit dito. Lumapit ka, papatayin kita. Ang babae mo. 10 taon na ang nakalipas, gab ng Agosto 15. Nagtipon ng pamilya namin sa lumang bahay, pero pinatay ka ng hayop na ito. Dapat kang lumuhod sa puntod ng magulang ko ng 3 araw at gabi. Ang Panginoon, ang lahat ng kaaway ay napuksa na, mangyaring magbigay ng karagdagang utos. Sir, natagpuan namin ang antidote sa katawan ni Hades. Zuke, dalhin mo si Liu Zenshan sa piitan. Ako mismo ang mag-interogasyon sa kanya. Mga tauhan ng gobernador, manatili at buhayin ang mga himatay. Bakit hindi ka tumakas? Patay na tayong lahat. Hindi ba't matutupad na ang iyong paghiganti? Bakit hindi kita kayang kapuotan? Buffon, nangangamba akong masadlak muli sa panganib ang aking pamilya. Umalis ka na. Si Papa ay hindi pwedeng umalis. Kapag umalis ka, hindi na kita tatay. Maghintay hanggang matalo ko ang mga kontrabida, saka ako babalik. Gago. Ano nang ginawa mo kay Master Liu? Hindi ka karapat-dapat bilang ama at pinuno ng angkan. Pininsala mo ang pamilya ko para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Sampalin mo siya. Gobernador. HMPH. Hanggang sa araw na ito, ayaw mo pa ring magising. Alam mo ba ang iyong mga pagkakamali? Mga gwardya. Dalhin ang mga lalaking ito sa bilangguan. Harapin nila ang paghuhukom. Panginoong Diyos ng digmaan, kayo mismo ang nag-utos. Ang tiyuhin ninyong si Ye Chen Kun. Sumusunod lamang ako sa utos. Mawawasak ang angkan ng mga Leo. Sabihin mo ang ibang nasabuatan. Ang mga Leo ay mga tao-tauhan lamang. Kulang kami sa kakayahan para kumuha ni Yama mismo. Ang tunay na utak ay ang mga wang ng Hilagang Burma. Timog Chen, Kanlurang Huang, Silangang Go. Panginoon ko, 4 na angkang ito ang naghahari sa siya. Ang tunay nilang pakay ay ang heirloom jade. Sinasabing taglay ang lihim ng walang pamatayan. Nabahagi sa kanila ang mga kayamanan ng Ye. Ako'y nabigyan ng basura lamang. Dapat mawasak ang 4 na angkan. Ako ang manguna sa pagsalakay. Awa niyo, Diyos ng digmaan. Kahabagan. 2 ang utos ko sa'yo. Una, patayin ang lahat ng tsismoso. Eksyutin ang mga bunganga.
Pangalawa, anyayahan ang mga angkan sa piging. Susundin ang kagustuhan nyo. Lilinisin ko ang katiwalian saksya. Ipaghiganti ang angkan ko. 30 inosenteng buhay. Diyos ng digmaan. Ito ang susi sa malaking bilya ng Corteril. Mangyari lamang na doon muna kayo. Maalalahanin ka talaga. Swerte tayo, tinulungan tayo ng gobernador. Parang may kakaiba. Ang palasyo ng impyerno ay puno ng mga dalubhasa. Ang palasyo ng Pangulo'y walang ganyang kakayahan. 2 beses na lumabas ang dalubhasang iyon kay Yebufan. Posible kaya? Ate Yu, kung si Ebufan nga ang Diyos ng digmaan, bakit nasa peligro ang pamilya niya? Kung hindi dahil kay Ate Yu ngayon, napatay na sana siya ng palasyo ng impyerno. Tama ka. Kapag naging Diyos ng digmaan ang isang lalaki, paano magiging Diyos ng digmaan si Yebufan? Bago maayos ang pagkakaintindihan kay Tingting, muna akong mananatili sa Royal Court Pavilion. Ikaw na naman. Yebufan, swerte mo, tinulungan ka na namang ng gobernador. Mag-ingat ka sa mga hakbang mo. Kayo ang dapat. Manatili sa bahay kung mahihina kayo. Huwag ninyong guluhin ang ibang tao. Walang utang na loob. Iniligtas ka ni Ate. Kaya ko nang walang tulong mo. Yebufan, umalis ka na sa Jiangcheng. May balita sa handog sa Diyos ng digmaan. Dadaluhan ng pamilyang Ye mula sa Kapitolyo. Umalis ka na kung mahal mo ang buhay. Ang walang utang na loob na anak ay natuklasan ang tunay na pumatay sa pamilyang Ye. Wawasakin ko ang 4 na dakilang angkan upang ipaghiganti ang pamilyang Ye. Bagong hirang na General Duguyu, dumalaw sa Diyos ng digmaan ng Hilaga. Sister Yu, nasa maling lugar ba tayo? Tama ang lugar. Walang nakatira sa palasyo ng Mountain View sa matagal na panahon. May bagong nakatirang itinalaga ang tanggapan ng gobernador, sabay ito sa pagdating ng Diyos ng digmaan. Siya siguro ang Diyos ng digmaan. Pero, wala sa bahay ang Diyos ng digmaan. Balik na lang tayo bukas. Kapag gusto ka ng patayin ng hari ng impyerno, Si Yan Luowang, pinakamahusay na tagapatay. Mga hamak na daga, may lakas kayong humarap sa akin. mga general ng siya, mga basurang tao. Tirahan ito ng Diyos ng digmaan ng Hilaga. Pangahas kayong lumapastangan. Madali lang pala. Milyon din to ang premyo ng nanay sa ulo niya. Papatayin ko rin siya. O aking pinong Diyos ng digmaan. Pareho kong papatayin ng mga tanggang ito. Nagtatago ka pa rin? Mahina ka. Hindi ikaw ang tunay na Yan Luwang. Sinelas ka lang. Ikaw, hindi ka kalibre sa Diyos ng digmaan. Ikaw pala. Yebufan, paano namatay si Hari Yama? Sila ay nagkasala sa akin, kaya pinatay ko sila. Hindi ka pa rin titigil sa paghahambog. Ang Panginoong Diyos ng digmaan ang kumilos, ngunit ikaw ang may ganti. Walang hiya. Habang ang pagkiling ay nakatayo na parang bundok, hindi mo makikita ang hinahanap mo habang Tigilan mo ang pagpapanggap. Paano niya mapapatay si Hariyama? Huwag na tayong makipagtalo sa kanya. Nagpapasalamat tayo sa Diyos ng digmaan sa pagsagip. Humihiling si Dugoyo na makaharap ang Diyos ng digmaan upang personal na magpasalamat. Ang pagsagip ninyo ay sapat ng biyaya. Hindi na ako hihingi pa. Bukas, babalik ako bukas, may dala ng handog para magpasalamat. Nanay, nasaan si tatay ngayon? Hindi. Anak, tingnan mo dyan. Malaking oso. Nakita ni nanay ang isang osong dumaan. Nagsisinungaling ka, nanay, hindi na ako bata. Namimiss mo si tatay, di ba, nanay? Babalik si tatay, no? Gusto ko si tatay. Mahilig magmayabang ang tatay mo. Isang tampalasan siya. Ipinahuli ka niya. Hindi nagsinungaling si tatay. Naniniwala ako sa kanya. Siya'y Diyos ng digmaan. Isang bayani siya. Pagbalik niya, magiging ayos lang siya. Babae ako. Gusto ko makasama si tatay. Pero natatakot ako na mawala ka. Mawala ka. Ting-ting. Tawagin nating umuwi si Buffon. Wala siyang masamang hangarin. Marami siyang naitulong sa pamilya natin. Kung gusto siyang patayin ng mga Chen, dapat tayong tumayo bilang pamilya niya. E di magkakasama tayong mamatay. Tatay. hindi na kita pababayaan na dumanas muli ng ganito. Maligayang pag-uwi.
Si Bufan pala. Malamig ba ang sahig? Hindi naman. Bakit ka nagpapakatihaya dito? Ginawang lamig. Nag-aalala ka bang lamigin ang bata sa sahig? Hindi, baba ka dyan. May utang ka pa sa aking kasal. Masakit ba? Biro lang. Bufan, bakit ngayon mo lang sinabi tungkol sa pamilya? 5 taon na ang nakalipas. Nakaligtas ako sa sunog. At natagpuan kita. Tayo'y nagtatag ng pamilya. Doon ko naramdamang may tunay na tahanan. Si Ikyankon po. Paumanhin sa pagpapaghintay. Ye Chenkon. Mayabang ka talaga. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, ang angkang Ye ng imperial na kabisera. Hindi maglalakas loob na paintayin kaming 4 na dakilang angkan. Lalaban ka ba? Ganyan ang tamang sagot. Kung wala kang paliwanag ngayon, jijibay namin ang angkan ninyong Ye. Kapag nagkaisa ang 4 na dakilang angkan, iginagalang kahit ng monarko. Isang bagsak na angkan na tulad ng Ye. Nagmamalaki ka pa? Tama na. Lumugar kayong lahat. Si Ginoong Ye ay hindi pa bigla-bigla. May mahalagang usapin siguro siya. Lahat tayo'y respetadong tao. Iwasan natin ang marahas na salita. Pinatawag ko kayo ngayon para sa 2 mahalagang bagay. Lalo kayong maintriga sa isa. Si Liu Zhenqian na nasa ilalim natin 0 taon na ang nakalipas. Ay patay na. Isang 10 bilyong dolyares na pamilya lang. Karapat dapat bang banggitin to? Pinapunta mo kami dito. May mas malalim pa ito, di ba? Ayon sa impormasyon, kasangkot ang tanggapan ng gobernador. Kahit si General Duguyue Guang, wala akong pakialam. Pero isa sa mga nasangkot ay ang natirang miyembro ng Angkang Ye. Mula 0 taon nakalipas, pamangkin kong si Ye Bufan. Ang pinag-uusapan mo ba yung may baradong Meridians? Ang tinanggihan sa martial arts? Walang saysay na hinga? 5 taon sa hilagang hangganan si Ye Bufan. Bilang simpleng kawal. Ngunit sumibol ang kapalaran. Naging magkapatid sa digmaan ang Greed Wolf. Tumulong kay General Vermilion sa malaking kaso. Basurang tulad niya. Nagpalis ng mga asasin. Kung walang kasagutan ngayon, maghihigpit ang angkan go. Saksya Nation nagulo ang digmaan. Panahon na para umakyat ang mga noble. Magsasama-sama tayo. Sa pamumuno ng Angkanye. Upang ibalik ang dating karangalan. Ang inyong angkanye ay nabagsak na. Wala nang natirang general. Tapos maghahari Harriet. Hindi na kita mapoprotektahan. Lumampas na ang iyong kasakiman. Mga kapwa marangal. Ipakikilala ko ang magpapabago sa inyo. Ang kanyang pagdating magpapabago ng lahat. Ang aking anak. Si Iwu daw. Itong batang to ang maghahari. Ang dambana ng Diyos ng digmaan. Manatiling kalmado. Pakiupo na kayo, lahat magsiupo na. May bagong mandirigmang Diyos ang bansang Siya. Ang pamilya Ye ay may pag-asa na. Naghasa ang anak ko sa walang kamatayang teknikang Hesbat. Umakyat sa dambana ng mandirigma. Sumusuko na ba kayo ngayon? Ang angkanwang ng hilagang niyan ay nagpupugay sa Ye. Nanunumpa ang pamilya Chen ng lingnen sa Ye. Sumusunod ang angkanwang ng kanlurang burol sa Ye. Iginagalang ng pamilya Go ng silangang bundok ang Ye. Narating mo na ang dambana ng mandirigma. Panahon na para humanap ng karapat-dapat na kapareha. Si Duguyu ay nasa pangkat general ng labanan. Ang mga dugu ay mahalikang angkan ng imperyo. Isang katumbas na antas panlipunan. Sa totoo lang, mas gusto kong pumunta sa Jiangcheng. Upang harapin ang hamak na asong iyon. Maligayang kaarawan, Ting-Ting. Humiling ka. Alainan, sana ligtas at malusog ang buong pamilya natin. Kapag sinabi mo, baka hindi matupad. Pahingi nga ng isa pang hiling. 5 taon. Ito ang unang beses na maayos kitang bibigyan ng regalo. Kulyar na jade ng nanay ko ito. Para raw ito sa magiging manugang ng pamilya Ye. Ang romansa naman. Hoy, pinsan kong mahal. Ang pamana ng pamilya Ye. Ipinamigay mo lang ng basta? Hindi man lang ako kinonsulta. Ang hipag ko dito ay talagang nakakagulat. Kaya pala tinaguri ang top beauty ng River City. Ang kapatid kong lalaki.
ay napakapala rin. Pinag-iisipan ko ang regalo para sa Northern Ward God. Si Ebufon. Kung gusto mong mabuhay, sa loob ng 5 araw, ihatid ang Riverside Scene painting sa War God's Temple. Ngayon ko kukunin itong pyesa. Iwu daw. Basura. Dapat mong isipin ang kaligtasan mo. Hindi ang paghihiganti. Kung hindi, ang iyong minamahal na asawa at mahal mong anak na babae ay mamamatay kasama mo. Okay ka lang. Hindi ba tayo sumumpang magsasama sa hirap at ginhawa? Bakit matatakot sa maliliit na bagay na ito? Ang paghihiganti ng pamilyang Ye mula sa Imperial City ay higit pa sa ating makakaya. Marahil dapat tayo ring umalis. Naku! Nabigyan ko na ito ng lubos na pag-iisip. Dapat nating ipaghiganti ang pagkamatay ni Bufat. Nakapagtanong-tanong na ako, magdaraos ng piging ang haring mandirigma ng hilaga sa Jiangxi. Nais kong makakuha ng imbitasyon at humingi ng tulong sa kanya. Ngunit ang pagpapataon niya ng katarungan para sa atin. Ang mga imbitasyong ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon bawat isa sa ilalim na pamilihan. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Huwag mag-alala. Darating ang mga imbitasyon bago ang piging, at maglalambing ako kay Tingting sa piging. Nagsisimula ka na naman sa mga pangarap, laging nagkukunwari na ikaw ay bayani ng digmaan. Nuguyo, nakikiusap ako sa Haring Mandirigma na lutasin ang aking kalagayan. Pipilitin akong magpakasal ng aking pamilya laban sa kalooban ko. Mas gugustuhin kong mamatay sa labanan kaysa sumunod sa planong ito. Diyos ng digmaan. Wala ka ba rito? Lubos na hindi makatarungan ito. Yiwu daw, ang pinakamalupit na hari sa kabisera. Hindi masisiyahan si Ate Yu sa kanya. Sabihin mo lang na abala ako. Bilang isang lalaki, kahit hindi ka katulad ng Haring Mandirigma, ang pagkapanalo sa kamay ni Ate ay biyayang pinaghirapan ng maraming buhay. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko'y nais kong pakasalan mo ako. Nagbibiro ka ba? May asawa't anak na ako. Nagsiyasat na ako. Hindi kayo legal na mag-asawa ni Chen Tingting. Seremonya lang ang kasal natin. Pagkatapos nito, 100 milyon ang maibibigay ko. Sapat na iyan pang habang buhay. Ayaw ko. Sino ka ba? Kung hindi sa pananakot ng gagong si Iwu daw, hindi sasama si Ate Ye sa'yo. Kung ganon, kahit sinong bilyonaryo makakapili. Ang kasal natin ay ipinag-utos ng soberano. Kahit si Yewu daw di makikialam. Di ako magiging panangga mo. Isang tawag lang, billions makukuha ko. Barya lang yung 100 milyon mo. Pagsisihan mo to. At you, kadiri siya, hambog at mayabang. Bilyones ang sinasabi parang wala lang. Nakakawa. Kung ganun na nga, hihingi uli ako sa War God, sa piging bukas. Si Xiao Yu pwedeng makahiram ng konti. Naka 100 tawag ka na. Walang gustong magpahiram ng pera. Kung hindi tayo makahiram ng milyon, hindi tayo makakakuha ng imbitasyon sa piging ng Diyos ng digmaan. Bakit parang wala kang iniisip? Hintayin muna nating kumilos ang bala. Oye, heto ang imbitasyon ninyo sa piging ng Diyos ng digmaan. Totoo pala ang imbitasyong ito. Saan mo ito nakuha? Sa totoo lang, ako ang... Kahit kasama mo si Tan lang sa norte, hindi mo pwedeng abusuhin ng kabaitan niya. Sa tingin, dapat natin siyang imbitahan sa kainan. Tara na. Ye Buffon. Walang kwentang tao. Nadala mo ba ang regalo para sa Diyos ng digmaan? Pinaghanda kita, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Paano mo ako pinagtatanga-tangahan? Gusto mo'y mamatay ka na? Hoy, hindi dito ang lugar para mag-away. Nahanda ko na ang handog. Ito kaya ang maalamat na general na Jade ng Angkang Ye? Nagpapasigla ng buhay na enerhiya at nagpapaunat ng buhay. Walang pinagkuripot si Kuya Ye. Dito lang ang general na Jade.
Kailangan ng dugo ng mga mandirigma at daang taong pagsasagawa. Sagrado ang jade sa angkan namin. Paano mo ito napamigay? Di totohanang regalo ang kayamanan natin. Ginawa ko ulit ang jade sa lihim na sining. Anong salamang ka ang makagagawa nito? Yibufan. Dinilig ko ito ng dugo ng tatay mo. Ikyangkod. Basura. Naghahanap ng maagang kamatayan. Hayaang akin itong mapabilis. Ito ay piging ng Diyos ng digmaan. Pagdanak ng dugo'y paglapastangan sa kanya. Ano kung may mad-anak na dugo? Ako si Yewu daw, walang kinatatakutan. Walang kwentang tao. Patuloy mong pinagtanggol ang basurang ito. Papatayin ko kayong sabay. Tigil. Pag-usapan pagkatapos ng piging, masamang pangitain ay maghintay muna. Pagbibigyan ko muna itong basura ng ilang oras. Yebufan, manatiling mapagkumbaba sa hino mo. Baka maapektuhan ang lahat, sa piging ng Diyos ng digmaan ngayon, kung nais mong mabuhay. Si Diyos ng digmaan lang ang makakapagligtas. Walang karaniwang tao ang makakapatay sa akin. Ang katangahan ay nagbubunga ng kapangahasahan. Umabot na si Yehudao sa antas ng Diyos ng digmaan. Pangalawa lang sa Diyos ng digmaan ng hilaga. Kung hindi ka hahanap ng proteksyon sa kanya, kahit hari ay di ka maililigtas. Tama na. Marami pa akong sariling problema. Bakit papakialaman siya? Huminahon kayo. Layunin natin ngayon ay humiling ng tulong sa War God. Hay nako, ngayong naging war god na si Yewu daw. Baka hindi na. Makialam ang Northern War God. Ang pamilya Chen. Ay wawasakin na. Baka pwede tayong humingi sa governor. Oo, papuntahin natin ang War God. Kayang kapal ng mukha. Paano nyo na ba natawagin ng War God? Nabaliw na ba kayong lot? Noong araw. Bayani ang tatay mo, pero ang anak niya ay walang kwenta. Dal-dal lang, walang gawa. Mukhang mamamatay na. Si Yebufan kung di ka Sayang naman. Hindi pa ako tapos lolokohin ka. Mamamatay ka na pala. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang asawa at mga anak mo. Kung sabihin kong ngai ang Northern War God. Kahit ano sasabihin mo, grabe na talaga ang mundo. Yebufan, hindi na to panahon ng kayabangan. Huling pagkakataon na natin. Dumating na ang governor. Kagalang-galang. Ang hamak na ito'y nanlait sa Diyos ng digmaan. Nananawagan kami ng agarang pag-aresto. Hindi sapat ang pag-aresto. Ang Diyos ng digmaan ng hilaga ay bayani natin. Ang paglapastangang ito ay dapat pagbayarin, para maging babala sa lahat. Maganap kayo. Ang Diyos ng digmaan ang magpapasya. Yebufan. Kung luluhod ka ngayon, at hahalikan ng aking sapatos. Halikan mo ang aking sapatos. Baka sakali. Makikiusap ako ng habag para sa iyo. Nakikita mo ang kabaitan ng aking anak. Yebufan. Dahil sa dugong yan na nasa iyo. Lumuhod ka ng maayos. Ang tandang ito'y nagpakamatay. At nanlait sa mismong Diyos ng digmaan. Nararapat siyang mamatay. CJ, luluhod ako. Manugang. Walang saysay ang pagluhod mo. Ang basurang ito mismo ang dapat lumuhod. Tama na. Katahimikan. Pangahas kayong makaistorbo sa Diyos ng digmaan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Walang masamang hangarin. Nakikiusap kami ng habag. Ngayon, salubungin ng Diyos ng digmaan ng hilaga. Umupo ka, bilis. Sabi ko na sa'yo, ako na ang bahala sa lahat. Simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo o sa anak natin. At gusto kitang hingin sa kasal. Magpro-propose ka. Ngayon mismo. Huwag kang biro. Tamang-tama ba ang naririnig ko? Sa handaan ng Diyos ng digmaan ka magpro-propose? Sino sa palagay mo ang Diyos ng digmaan? Naniniwala ka bang ikaw ang Diyos ng digmaan? Nababaliw na ba ang luging ito?
Ang gobernador ang nagdala ng tunay na Diyos ng digmaan. Siya eh. Paano siya nangahas na sumampa dito? Bufan, bumaba ka na ngayon. Ang kapalaluang ito, magdudulot sa'yo ng kamatayan. Bufan. Ano ang ginagawa mo? Ninakaw mo ang upuan ng Diyos ng digmaan? Alam kong sawi ka, gago. Huwag mong idamay ang pamilyang Ye. Kung ako'y tinawag, bakit ayaw niyong narito ako? Ikaw ang Diyos ng digmaan ng Hilaga? Nagbibiro ka ba? Bakit hindi ako pwedeng maging? Yebufan, itigil mo na to. Bumaba ka ngayon. Tingting, kung duda ka sakit, hayaan mong si gobernador ang magpatunay. Mga binibini at ginoo. Si Yebufan ang itinalaga ng Estado, bilang Diyos ng digmaan ng Hilaga. Walang paraang. Impos. Ang mga Meridian ang nawala na ito ay nablock mula noong pagkabata. Hindi kailanman natutunan ng martial arts, hindi kahit papatayan ng manok. Paano siya maaaring maging pinakamataas na mandirigma ng kaharian ng Siya? Hilagang Diyos ng digmaan. Imposible. Totoong imposiba. Ang bawat salita kong nagsasalita ay totoo. Hindi mo kaya kahit nakilala ang hilagang Diyos ng digmaan. Gobernador ng Jianchen, alam kong malapit ka sa Yebufan. Parehong hilagang realm. Kasama, huwag kang sirain ang iyong sarili. Tumutulong sa Yebufan sa charit. Bastard mo. Paano mo talaga ang katanungan ng digmaan ng Diyos? Hayaan silang umiyak kapag ang reality strikes. Bakit nagmamalasakit sa mga opinyon ng ants? Hindi ka ba ang digmaan? Talo mo ako. At makikita natin kung totoo ka. Ang katangian ng martial ng Young Masters, kamakailan lamang ay lumagunan. Ang aking anak ay mamamahala sa kaharian ng Xia. Trash. Ibalis ko ang iyong disguises. Ang iyong buong buhay. Ito ay upang itaas ako. 10 taon na ang nakaraang. At ngayon muli. Lady Vermilion dumating. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Naiwasan nating pahirapan ng Diyos ng digmaan sa pagpatay sa taksil. Panginoon ko, nagtaksil ang tangang ito kasabwat ng gobernador ng Jianchen. Ang impostor na Diyos ng digmaan ay walang kinalaman sa amin. Isang kahiyahiyang itinakwil mula sa angkan ng Ye. Oo, si Yebufan ay nagkukunwaring Diyos ng digmaan. Nararapat siya sa parusang kamatayan. Naghihintay kami sa hatol ni Panginoong Zuki. Hinihingi mo ang aking hatol. Sino ka upang magmalaki? Teka, anak. Hindi ito ang tamang panahon. Naghihintay tayo sa tunay na Diyos ng digmaan. Panginoong Zuke, nakikiusap ako, patawarin niyo ang asawa. Nagkamali lang siya. Kaawaan niyo po siya, binibini. Ang Panginoon namin ay hindi nagsisinungaling. Siya ang tunay na Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan. Ang abang lingkod niyo'y nagpupugay sa Diyos ng digmaan. Purihin ang Diyos ng digmaan. Noon, halatang barado ang mga Meridiano mo. Mas mahina ka kaysa karaniwang tao. Pagkatapos kitang itinapon sa bangin, hindi ka lang nabuhay. Paano mo ako naunahan sa War God Realm? Utang ko ito sa palad mong pumata. Naging biyaya ang sakuna at nagbigay bago. Dinaanan ang mga Meridiano ko. Dapat kitang pasalamatan. Maluloko mo ang iba pero hindi ako. Alam ng lahat na tinulungan mo ang Vermilion Bird. Kaya binigyan ka ng Yunding Villa. May relasyon kayong dalawa. Tigil ang pagpepanggap. Huwag mong apihin ang master. Huwag mong galawin ang ama ko. Naghahanap ka ng kamatayan. General ng Northern Realm? Ano naman? Sa ngalan ng War God, bibigyan ko ng leksyon ng taksil. Huwag mong hawakan ang mga tao ko. War God Realm? Ikaw. Northern. God of War. Nakita mo rin ang katotohanan. Ngayon, ipaghihiganti ko ang angkanye. Naku, Yebufan. Nagulat ako sa'yo, ang hari ng digmaan sa hilaga. Magaling. Tapusin natin lahat ng utang, lumat bago. 4 na banal na general, humarap kayo. Ako ang banal na general ng Timog Dagat. Ako ang banal na general ng Silangan. Ako ang banal na general ng Kaharian Jiangsu. Ako ang banal na general ng banal na tuktok. Sa utos ng hari, kukunin namin ang ulo ng Diyosa ng hilaga. Paano kung ako mismo? May karapatan ba ang mga mahalika sa langit? Ngayon dyan titigil ka. Bukas, ang asong hari na iyan. Narito ang 4 na banal na general sa harap mo. Ngayong araw, wawakasan na ang buhay mo. Hindi pwede. Paano mo? Sa iyong kapangyarihan lamang, pinilit mo. Muli ang banal na hari. Ang kadakilaan ng banal na hari.
Kaharian ng Banal Monarkya. Marami kang nalalaman. Ngayon dito ka mawawasak. Banal Monarkya? Ano, 4 na Diyos ng digmaan ay magkakaisa. Nagtipon dito. Hindi pa tapos ang laban. Pulang ibong, ipagtanggol ang aking pamilya. Sama-samang lumuso. Lahat, sumugod. Patayin siya. Ye Buffon. Sumusuko na ako. Walang hanggang pagsisilbi. Ang siya ay hindi kailangan ng taksil na nagkanulo. Mamatay ka. Buffon, ako ang tiyuhin mo. Pinatay mo 30 pusa ang kanye. Mga gwardiya, dalhin siya. Limang taon na ang nakalipas, malubha akong nasaktan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakamit ang tagumpay ko ngayon. May isang bagay akong pinagsisisihan, hindi kita na ipagtapat ng maayos. Pakakasalan mo ba ako? Nagpupugay ako sa makadiyos na hari. Mahal na poong hari, bulag ako sa inyong kadakilaan. Handa akong tanggapin ang hatol ni... Ako rin. Humanga ako sa inyong kakayahan. Tatanggol mo ba ang hangganan ng siya sa hilaga? Susunod kami.